Nagsalita na sa wakas si Willie Revillame, kaugnay ng kumalat na balitang, tsutsugin na, ang programa niyang, Wawawin, sa All TV, kasama rin sa tsutsugin na, ang programa ni Tony Gonzaga na, Tony, at ang morning talk show nila, Mariel Padilla, Rufa Gutierrez, at Shara Soto, na Moms. Sa episode ng Wawawin kahapon, kinumpirma ni Willie Revillame, na totoo ang balitang, tsutsugin na, ang programa niya sa All TV, at iba pang mga programa ng All TV, ngunit ayon kay Willie Revillame, bakit marami pa daw ang tila natutuwa pa, na mawawala na ang Wawawin sa ere, ang dami-dami niyang tinutulungan, dapang-dapa na daw sila, sisipain pa daw. Sana isipin daw ng mga tao, na marami ang natutulungan niya, at natutulungan ang kanyang programa, kaya wag naman daw sana matuwa pa kayo, dahil mawawala na ito. Idinetalya din ni Willie Revillame ang mga tulong, na naipagkaloob ng kanyang programa, na Wawawin, noong kasagsagan, ng pandemya. Unahin na natin si Willie Revillame, kasi nababasa ko ang mga komento ng ating mga kababayan. Nagtatanungan sila, actually, group chat yun eh. Group chat yung isang natyempohan ko. Ako siguro sising-sisi na si Willie ngayon, dahil sinakripisyo niya yung napakaganda niyang kontrata sa GMA7 para siya sumama sa AMS, di ba, Romel? Oo, kung tutuusin talaga na, iisipin mo talaga kasi hindi na ganun kainit at kaaya-aya, di ba, na inaabang-abangan ng lahat. Ngayon parang mangilan-ngilan na lang talaga ang nakakapanood ng kanyang programa. Di tulad dati, talagang pagdating ng hapon, pinag-uusapan. Inaabangan. Hindi naman mangilan-ngilan. Milyon pa rin naman, kaya lang hindi kasing sigla noong siya ay nasa stasyon na talagang kanyang kinontratahan, di ba? Pero wala pa naman pagsisisi. Alam nyo kasi si Willie, kung kilala nyo po siya ng malalim-lalim, yung utang na loob kasi napakahalaga sa ating mga Pilipino. Yan yun talagang hindi natin maaaring talikuran at kalimutan. At si Willie po, nung struggling pa lamang po siya sa pagpoprograma, ay napakalaki ng utang na loob na tinatanaw niya sa Pamilya Villar. Natural, kapag niyaya siya sa isang malaking paghamon, hindi naman niya tatanggihan siyempre, una, utang na loob. Pangalawa, naniniwala siya na feasible yung proyekto, di ba? At alam niya na ang sasamahan niya ay panalo. Kaya wala po yung pagsisisi, wag na po kayo magtalo-talo kasi kung nagsisisi siya, Diyos ko, kilala naman natin ang dila ni Willie Revillame. Maririnig natin sa kanya yan. Di ba? Siya mismo. At saka kaya po siguro umingay lang po ito na nagsisisi kasi po dahil di na nila nakikita masyadong mainit na pagtanggap. Kasi po parang isang taon na yata, Pebrero din kasi po ito, di ba? Last year. Dapat yung Pebrero na, kaya parang umingay lang ng konti, hinahanapan nila na isang taon na, dapat maingay na ang programa. Tama. Pero wag naman po nating hanapan ng ganong kabilis na pag-angat ng todo-todo ang AMS too, di ba? Kahit naman po sa halaman, magpupunla muna tayo, aalagaan muna natin, gagambulan muna natin, bago lumaki at mamunga. Wala naman po nagsimula agad sa itaas. Lagi namang sa ibaba muna, di ba? Alam mo, swerte-swerte ko May nag-text sa akin, si Willie Revillame, ang ating pinag-uusapan. Nag-text sa akin, si Cheryl Cosim. Ayan. Tinan mo nga naman ang panahon, Sabi niya, Nay, listening to you with my crew, June and Mel. May kukunan itong ating mahal na at magandang news anchor. Hello po, Miss Cheryl. Ano ba, lagi ko siyang tinututukan bago ang ating programa, of course, si Cheryl Cosim. At saka yung mga kaibigan ko na professional, lalo yung mga abogado, gandang-ganda talaga sa kanya. Tsaka gustong-gusto ko yung teaser niya, yung angulo na yumuko siya, tapos yung buhok niya nakaganon. Sa personal naman kasi maganda rin eh. Talagang maganda. Walang pagkakaiba kahit na
nasa harap ng camera at sa personal, maganda talaga siya. Ako Diba? na ito lang parang narinig mo ni Michelle ko kasi ito, hinahanga ko po siya noong nasa kabilang istasyon pa siya. Sinundan ko talaga. Natuwa ako nung nakita ko siya sa cafeteria. Hindi alam ko lumapit. Oo. Dalawa sila na itinatangi ko ang kagandahan. Si Marga Vargas, Ay, naganda niya, no? Lalo pagka siya yung, kasi diyan sa TV5, parang kakasalubong kami, nag-gym si Marga. Alam mo yung nagpapawis, yung siya, casual na casual, ganda-ganda ni Marga. At si Yeng, napakaganda, of course. Di ba naman? Sabi ni Boyzy Caragay, okay lang po, importante, visible pa rin si Kuya Will and talagang marunong siyang tumanaw ng utang na loob, kaya parati siyang blessed. I'm sure this year, aarangkada din ang istasyon nila ni Senator Villar. Hinay lang kayo, mga bashers. Actually, boys, hindi mga bashers yung mga nag-uusap kasi alam mo na may kani-kanyang opinion sila tungkol sa pag-alis ni Willie sa GMA at lahat sila ay may mga opinion na tama. Di ba? Balansyado yung kanilang mga pananaw. Kaya sabi ko nga, yung pagsisisi, wala po sa bokabularyo ni Willie Revillame. Unang-una, kapag maganda ang ginawa mo, lalo na ang paglingon sa nakaraan at pagtanaw ng utang na loob, hindi ka maliligaw. Panalo na siya doon. Panalo na siya kagad doon. Di ba? O gusto ko naman bangkaan mo yung pangalawa nating paksa. Ano na ba nagaganap sa kanya? Grabe yung Jake Cyrus. Ano nga yung tawag dyan? Bariatic na mga sa Amerika. Ano daw, ayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa Amerika, tinatanggap na ni Jake kahit na yung pabarya-barya lamang na talent fee. Siguro, kapag ka ikaw ay isang performer o isang Pinoy, alisin na natin yung pagiging performer niya, at nasa ibang bansa ka, na wala kang mga kamag-anak, pamilya na maaaring asahan, gagawa ka ng paraan para kumita. Para kung mabubuhay, kung magiging choosy ka pa, di ba? So siguro, itong si Jake Cyrus, dahil hindi na siya kasing init, noong Charis Pempenko pa siya. Di ba? Siguro nga yung mga guesting, magpo-front act sa isang palabas, tinatanggap na niya kahit maliit lamang, yung talent fee niyang matatanggap. Kesa naman sa wala, di ba? Kesa sa nangangapa. Maghahanap ka pa ng kakainin mo sa araw-araw, pabayad sa tinitirhan mo, panggastos mo. Kaya tinatawag ngayon si Bariatic daw. Oo. Grabe. Kasi nga naman, at di ba na ang dami natin nakikita mga videos niya na kumakanta siya, cellphone lang ang hawak, maliit na bar, alam mo yung mga gano'n, by birthday, pinakanta siya. Hindi ako dyan natatawa. Dito sa pangalawang text ng aking anak-anakang si Yeng Kosim, na lurky naman ako sa time ng first story mo, Nay.